Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sa loob ng coffee shop, makalipas ang ilang sandali inilapit ni Xinyu ang isang tasa ng kape kay Shen Yuan at nagsabi, "Yi, bayaw, gusto mo bang tikman ito? Unang beses ko palang gumawa niyan." Sumagot si Shen Yuan, "Salamat." Pagkainom niya ng isang lagok, ngumiti siya. "Hindi masama. Para sa unang beses, maganda ang pagkakagawa mo." Namula si Xinyu at nagsabi, "Enan. Marunong din akong gumawa ng American style. Gusto mo bang subukan iyon?" Umiling si Shen Yuan. "Hindi na, salamat. Baka hindi ako makatulog mamayang gabi." Bahagyang ikiniling ni Xinyu ang ulo at bumulong sa sarili, "Ano raw? Hindi makatulog? Kape? Ah, tama, kape nga pala." Pagkatapos ay nagsalita siya ng malakas, "Ate. Eh, bayaw, babalik muna ako sa trabaho ko." Sumagot si Shen Yuan, "Sige." Kinagabihan nagpadala ng mensahe si Fang Minhui kay Shen Yuan, "Shen Yuan, nandito na ako." Makalipas ang ilang sandali, nagkita sila sa silid. Lumapit si Fang Minhui at nagsabi, "Yuan baby, sobrang miss na kita." Nakaupo sa kama si Shen Yuan. "Miss din kita," sagot niya. Nagkunwaring nagtampo si Fang Minhui. "Pero sigurado akong hindi mo ako gaanong na-miss tulad ng pagkakamiss ko sa'yo, tama ba?" Ngumiti si Shen Yuan. "Paanong hindi? Namimiss ko ang lahat tungkol sa'yo." Tinukso siya ni Fang Minhui. "Ang totoo, katawan ko lang naman ang namimiss mo, hindi ba?" Ngumisi si Shen Yuan. "Ang katawan mo ay bahagi mo rin, kaya kung sabihing namimiss ko ang lahat tungkol sa'yo, tama pa rin yon." Napatawa si Fang Minhui. "Ang sama mo talaga, pero pwede bang dahan-dahan lang ngayon? Baka hindi ako makalakad bukas." Niyakap siya ni Shen Yuan ng marahan. "Sige, huwag kang mag-alala, magiging banayad ako." Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na si Shen Yuan. Kinabukasan, paggising niya, may nakita siyang papel sa kama. Binasa niya yon, "Yuan baby, matulog ka pa. May klase ako ngayong umaga kaya mauna na akong aalis." Naisip ni Shen Yuan, karaniwan, si Hui ay sobrang possessive, pero ngayong hindi man lang niya binanggit ang tungkol sa startup base. Mukhang nag-mature na siya, mas mahinahon at mas may tiwala. Maganda ito. Panahon nang tignan ko ang Jingfu Health, ang kumpanyang ibinigay sa akin ni System Father. Kinahapunan, sa Jingfu Health mahinang bulong ni Sister Liu, ang Chief Financial Officer, 2 araw pa lang mula nang mag-cash out si dating boss Shai Wenkuan at umalis. Ngayon, lilipat na ang bagong boss kasama ang sarili niyang team. Baka kailangan na rin naming mag-empeke anumang oras ni. Tahimik na nag-isip ang general manager, tanong ko lang, sino kaya ang unang tatanggalin ng bagong boss? Habang naglalakad si Shen Yuan kasama si Shai Wenkuan, bulong ni Sister Liu, iyon ba ang bagong boss na kasama ni President Shai? Isa pang empleyado ang pabulong na nagsabi, ang bata naman niya. Parang nasa 20 taon pa lang Nakunot ang noo ng general manager at mahinang nagbulong, bumili siya ng ganito kalaking kumpanya sa edad na yon. Humarap si Shai Wenkuan sa lahat at nagsalita, "Lahat kayo ay nakatanggap na ng abiso. Aalis na ako sa pamilyang Jingfu. Maraming salamat sa suporta ninyo nitong mga taon." Itinuro niya si Shen Yuan at nagpatuloy, "Ito ang bago ninyong boss, si Shen Yuan. Naway ipagpatuloy ninyong magsipag sa ilalim ng kanyang pamumuno. Naniniwala ako na lalo pang sisikat ang Jingfu sa mga darating na araw." Pagkatapos ay idinugtong niya, "Ngayon, si President Shen ang mamumuno sa pagpupulong. May iba pa akong aasikasuhin, kaya mauuna na ako." Lumapit si Shen Yuan at nagsabi, "Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Ako si Shen Yuan. Ngayong araw ay handover meeting lang ito, wala pang bagong utos. Maliban sa Director ng Human Resources at sa Chief Financial Officer, maaari nang bumalik sa kani-kanyang gawain ang lahat." Tinanong ni Zong Yu, ang ER Director, "President Shen, ano po ang mga tagubilin niyo?" Sumagot si Shen Yuan, "Kailangan ko ng mga financial statement ng nakaraang 3 buwan, pati na rin ang buwan ng ulat ng Human Resources." Sabi ni Zong Yu, "Sige po, ipapadala agad namin sa inyong email." "May iba pa po ba kayong utos, President Shen?" Tinanong ni Shen Yuan, "Gaano nakatagal sina Director Zong at Director Liu sa kumpanya?" Sumagot si Director Zong, "Mahigit 5 taon na po ako rito." Sabi naman ni Sister Liu, 3 taon pa lang po ako." Tumango si Shen Yuan. "Naiintindihan ko. Pwede na kayong bumalik." Umupo siya, kinuha ang kanyang teleponong Chino,
at kalmadong sinimulang basahin ang mga ulat. Tahimik niyang sinabi sa sarili, ang pamamahala sa kumpanya ay nakasalalay sa dalawang bagay, kapangyarihang pinansyal at kapangyarihan sa tauhan. Kailangan ko munang obserbahan ang dalawang direktor na ito kung mapagkakatiwalaan sila. Pero sa huli, ang mga posisyong mahalaga ay dapat mapunan ng sarili kong mga tao. Tinawagan niya si Fu Yingzi. Sekretarya. Sumagot si Fu Yingzi, "Boss, ano po ang utos ninyo?" Sabi ni Shen Yuan, ang proyekto ng startup base ay halos tapos na. Ang mga kasunod na gawain ay ipasa mo kay Long Jinghan, mas eksperto siya roon. Simula bukas, gusto kong lumipat ka sa kumpanya kong Jingfu Health. Fu Yingzi ay nagsabi sa sarili, kaya pala, may iba pa talagang negosyo si Shen Yuan sa labas. Ang lalim ng tinatago niya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Sandali, boss. May kalahating buwan pa bago magsimula ang bakasyon sa tag-init. May klase pa ako araw-araw." Sumagot si Shen Yuan, "Basta huwag kang bumagsak sa exams mo. Bukod pa roon, hindi ba't magsisimula ang internship mo sa Oktubre? Pwede ka nang magsimula ng maaga ngayon. Ayaw mo bang hamunin ang sarili mo para sa mas mataas na posisyon? Plano mong maging sekretarya habang buhay?" Sumagot si Fu Yingzi, "Maghahanda muna ako. Boss, pakisend ng address ng kumpanya. Sigurado akong hindi ako malilate bukas." Sinabi ni Shen Yuan sa sarili, dumating na ang 3 buwang financial statements at ang buwan ng ulat ng human resources. Tignan ko nga. Yelnel kumikita ng maayos ang 2 fitness center at ang mga yoga studio. Kahit ang pinakamahinang medical examination center ay nakakabawi pa rin. Ang problema ng kumpanya ay sobrang dami ng empleyado, maraming tamad. Isa pa, masyadong mataas ang buwan ng gastos sa online marketing at promotions. Pero hindi ito malaking problema. Hanggat hindi ko palubos na nauunawaan ang lahat ng aspeto ng kumpanya, hindi kailangang gumawa ng matinding pagbabago. Sa ngayon, kumikita pa naman ito. Ang mahalaga ay maging maayos ang paglipat ng mga pangunahing posisyon. Okay, tapos na ang mga usaping pangkumpanya. Puntahan ko muna si Suksiwei sa Guanting para sunduin sa trabaho. Mahigit 1 linggo ko na siyang hindi nakikita. Kumusta na kaya siya ngayon? Habang papunta sa kanyang guwagon, sinabi ni Shen Yuan, "Bakit walang sumasagot sa tawag? Ano bang nangyayari?" Sinagot ni Fu Zhengmei ang telepono at nagsabi, "President Shen." Si Shen Yuan ay nagtanong, "Sixiwei?" Sumagot si Fu Zhengmei, "Umalis siya 1 oras na ang nakalipas. Umuwi dahil daw sa emergency sa pamilya." Tinanong ni Shen Yuan, "Sinabi ba niya kung anong klaseng emergency?" Sagot ni Fu Zhengmei, "Hindi." Tinawagan ko siya ulit pero hindi na siya sumagot. Agad na nagtungo si Shen Yuan sa bahay ni Suksiwei. Pagdating niya, narinig niyang sinasabi ni Auntie Zeng, "Tubig lang yan, ano bang drama to?" Sandali lang, titigil din yan sa pagtagas. Ang naman. May isa pang nagsabi, "Auntie Zeng, sanay na kami sa matalim mong dila, pero ngayon may kasalanan ka na nga, ang kapal pa rin ng mukha mo." Sumagot si Auntie Zeng, "Ano ng kasalanan ko? Wala bang tumutulong tubo sa bahay niyo? Kasalanan na pala ang magkalik." Sinabi ng kapitbahay, "Tumagas ang tubig mula sa bahay mo at hindi mo man lang inayos o inabisuhan kami." Nang umakyat si Little Jai para sabihan ka, sinigawan mo pa siya. Ganito ba ang ugali mo? Nagulat si Shen Yuan habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Itinuro ni Zeng Lianfeng si Su Jingji at sinabing, "Ang batang yan, kumatok ng walang paalam, walang modo. Malibang pagsabihan ko siya, lalo't wala na siyang ama." Sumigaw si Auntie Zeng, "Ikaw." Hinawakan ni Suksiwei si Auntie Zhang at sinabi, "Auntie Zhang, hayaan mo na." Sumagot si Auntie Zeng, "Kung palalampasin natin to, lalong lalala yan sa susunod." Sinabi ni Suksiwei, "Hayaan na, ayaw na naming palakihin pa ito." Sinabi ni Auntie Zeng, "Humingi ka ng tawad sa bata. Wala naman siyang ginawang mali." Tumawa si Zeng Lianfeng at sinabing, "Humingi ng tawad? Niloloko mo ba ako? Bakit ako hihingi ng tawad?" Sumagot si Shen Yuan, "Humingi ka ng tawad sa bata." Nagulat si Suksiwei at nalito, "Shen Yuan?" Ngumisi si Zeng Lianfeng at nagsabi, "Hindi ako hihingi ng tawad, bakit? Hindi mo pa nga siya napapakasalan, todo depensa ka na. Magkasama na ba talaga kayo? Ang galing niyong mga bata, ah." Malamig na sinabi ni Shen Yuan, "Sinigawan mo ang bata. Dapat kang humingi ng tawad." Biglang sumigaw ang anak ni Auntie Zeng, "Sino bang nagpapanggap dyan?" At nagpatuloy, "Sino ka ba?
Pinaalis mo nanay ko. Habang papalapit siya kay Shen Yuan, tinulak niya ito at sinabing, anong akala mo sa sarili mo? Ngunit hindi man lang natigatig si Shen Yuan, parang hindi gumalaw. Pagkatapos, bigla niyang sinuntok si Liang diretsyo sa mukha. Nagulat at natigilan sina Auntie Zheng, Suxiwei, at Zheng Lianfeng. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.